save, repeat. Hindi bawal mangarap basta marunong mag-budget. Jutangera. Mga Mima, magandang hapon sa inyong lahat. Makulimlim na hapon sa inyong lahat. Welcome back sa ating Loan Education series kung saan mag-share ako ng aking mga kaalaman, tips, advices kung papaano tayo maging sigurista sa ating mga ginujutangan. Dahil naniniwala ako na ang isang tao na edukado pagdating sa mga inuutangan ay hindi maaabusado. Kaya naman, tumutok kayo at tayo ay magjimay-jimay ng ating mga kajutangan. Minsan may nagtanong sa akin, Team Marcos, di ba madami ka din naman ginutang or mga existing loans? Paano mo nabayaran yung mga yon? Kasi ako, nahihirapan po ako na bayaran lahat at hindi ko na po alam ang gagawin ko. May mga nagtatanong sa akin ng ganyan. So, ating sasagutin ang inyong mga katanungan katulad nito. I'm gonna share my experience. So, what I'm going to share to you guys is based on my personal knowledge and personal experience kasi nga naranasan ko ito. Kung napanood niyo na yung video ko sa TikTok, na nag-viral, na naging 1.6 million views na yata siya. Patungkol ito sa aking credit card na hindi ko nabayaran for how many years. So, nagka-overdue ako sa aking credit card at hanggang sa na-delinquent siya. Okay, hindi lang actually isang credit card ang meron ako way back in 2018 or 2017. Kasi at that time, binabayaran ko na itong delinquent credit card ko. I started having my first credit card when I needed the most. Diba, antara? So, it was year 2014. And then, that was my Security Bank credit card, which I used for an emergency needs. Okay. Kasi alam niyo na yon, nagkaroon tayo ng pangangailangan at that time. At naikwento ko na yon, panoorin niyo na lang po yung video ko about that. And after that, nagkaroon din ako ng second credit card, which was a Citibank credit card. So, eto na nga, nahihirapan akong bayaran at that time, yung aking first credit card. Kasi malaki din yung credit limit at malaki din talaga yung nagamit ko. Parang nasimot ko talaga lahat yon at that time kasi nga kinailangan. And then someone offered another credit card from a bank which is Citibank. And nagulat na lang ako bakit nag-offer sila sa akin. Hindi nga ako nag-apply. So parang sabi ko ay siguro nakita nila na maganda yung credit history ko at wala pa akong na-build na credit history. Di ba ganun naman yun? Kasi doon pa lang nag-start yung Actually, hindi pa nag-start yung credit score system natin. So, inayaan ko na lang, tinanggap ko na lang yung credit card. And then, hindi kasi ako masyadong maalam kung ano yung wastong paggamit ng credit card at that time. Basta lang ma-swipe, basta lang may available credit limit siya, magagamit ko siya. Isuswipe ko siya sa grocery, kahit pang milk tea, mga ganun. Alam mo yung at that time, yung parang uhaw na uhaw. Hindi naman uhaw, pero siguro curious lang din naman ako at that time kung paano gumagana yung mga credit card, kung paano siya gagamitin, ganyan-ganyan. So, I always use my credit card at that time for a small amount of grocery purchases, tapos yung mga expenses ko na hindi ko pinag-iisipan, may mga expenses din ako na hindi talaga siya ganon ka-importante. Basta lang ma-swipe ko siya, magamit ko siya as pambayad, pambili ng milk tea, ganyan-ganyan. Go ako! Ayun yung aking pag-iisip at that time kasi nga hindi ako maalam sa kung paano ang wastong paggamit ng credit card. So ayun, hanggang sa nagkagulo-gulo na. Nagkabuhol-buhol na yung problema ko about that. There was a time na puro minimum payment na yung binabayaran ko sa aking credit card. Imagine, ang laki pa naman ng credit limit niya. Tapos ang aking sinasahod sa call center ay hindi naman ganun kataasan.
basic and of course, reasonable lang din naman. At saka, alam mo yun, mas mataas yung credit limit ko sa sinasahod ko. Which is, sabi ko, hindi tama. And then, nung na-overdue na ako sa dalawang credit card na meron ako, yun na, doon ko na lang na-realize, ay, kailangan ko talaga magdahan-dahan na kasi nazi-zero na ako. O, di ba? Sa tuwing sasahod ako, naibabayad ko lahat yon sa credit card pa lang, naibabayad ko na. And then, almost wala nang matitira sa aking cash. I mean, naibabayad ko lahat yun sa aking credit card. Pagka-replenish, nung binayad kong payment, gagamitin ko na naman siya para matustusan ko yung pangangailangan ko araw-araw. So, parang alam mo yon, it's a cycle, patong-patong na. So, it's not good, sabi ko gano'n. So, I wake up one day, sabi ko, ay, hindi nito tama. I cut my first credit card, Security Bank. Sabi ko sa collection department ng bangko na yon, I can no longer pay kahit dun sa minimum amount. Okay, so can you please help me secure? I would like to request a payment arrangement sa inyo, like an installment basis ng outstanding balance ko para mabayaran ko siya paunti-unti. Yun yung ni-request ko sa bangko kasi I had to be honest at that time kasi wala na talaga eh. Hindi ko na talaga kakayanin ang kabayaran. I was living alone at that time. I also send money to my parents sa probinsya. So, wala na talagang natitira sa akin. Magbabayad pa ako ng renta ng inuupahan ko. And then, binigyan naman ako ng ng payment arrangement kasi it was endorsed na already to the collection agency yung aking balance with Security Bank. So at that time, yung Citibank ko, active pa rin naman siya. I was paying minimum amount, which is okay lang din. Kaya pa naman. Siguro ang minimum amount at that time was 1,000 plus. Kasi maano lang si Citibank mababa lang siya magbigay ng minimum amount si Citibank noon. And then, dahil nga sa, syempre marami na naman tayong pinagkakagastusan, I had to cut that credit card, that Citibank credit card, and request for payment scheme or installment basis na naman sa kung anong outstanding balance meron ako sa Citibank. And of course, luckily, Citibank granted my request to have my total balances be paid on a monthly basis or an installment basis. So, umukay naman ako, nasa 2,000 plus yung ibinigay sa akin na offer. So, greenant ko na siya. And then, that's for actually 24 months. And I was paying minimum. At least meron fixed na amount na nakaset sa aking utak every time na sasahod ako. May fixed na amount na nakaset na babayaran ko. So, alam ko na yung babayaran ko. Hindi na ako magugulat every month na, ay, ang laki ng minimum payment, ganyan-ganyan. At least, dito sa mga installment basis na ginawa ko, mababa pa yung babayaran ko every month. So, ayun, medyo naghinay-hinay ako ng paggastos at that time. Kasi nga gusto kong tapusin yung mga dues ko dyan sa credit card. Of course, hindi ko na magagamit yung mga credit card because na sila deactivated na sila. They were converted as loan na. Yun yung sinabi sa akin. So, hindi na siya magagamit kailanman. So, sabi ko, ay okay lang, hayaan ko na kasi siguro hindi pa naman to huli na magkaroon ako ng credit card. Ang importante, mababayaran ko siya. So, ang ginawa ko mga mima yun, unti-unti ko silang binabayaran. Habang binabayaran ko yung dalawang credit card na for like 24 months, may mga pa ako niyan may mga utang pa ako sa ibang OLA. Oo, may mga OLA pa ako at that time. So, marami din ako naging OLA, tatlo. Diba? Yun yung kasagsagan ng mga OLA At saka, yun yung kasagsagan ng mga harassment ng mga abusadong OLA. So, nakakautang ako, gagamit ko naman yung mga ginujutang ko dyan para matustusan yung pang araw-araw ko. Which is, sabi ko pa, ang hirap pa rin. Oo, ang hirap pa rin. So, I have to think na naman to upgrade my my skills. So, syempre, ginagalingan mo lagi sa work mo. So, may motivation ka. So, you had no choice but to galingan talaga at magpakitang gilas sa management ng company na pinagtatrabahuan mo. So, sabi ko, I had to be promoted. May ganun akong ambisyon. Alam mo, para lang tumaas yung yung sahod ko.
dapat ma-promote ako pa. Nung na-promote naman ako, syempre, na ako noon anong naging call center agent tayo ng ilang years din, tapos nagkaroon tayo ng oportunidad na ma-promote bilang isang supervisor. Na-promote nga ako pero ilan lang naman yung itinaas ng sahod ko, mga 2,000. 2,000, 3,000 ata yun, which is hindi pa rin talaga kakayanin. Well, nagtiis na lang ako, wala na akong magagawa. So, super duper stress na ako sa work at that time because alam niyo naman sa call center, napaka-strict, napaka-hassle ng trabaho, alam mo yon. Puyat ka pa, may iniisip ka pang metrics every time na papasok ka. Kailangan ma-hit mo yung mga metrics or KPI na yon every month, yun lagi naisip ko. So, iba pa yung utang mo, na-survive naman natin, di ba? So, ang mga kagaya ko na nakakaranas, kasi nakakaranas pa rin naman ako ng ganitong mga bayarin sa buhay kasi may mga pa rin naman ako, existing loans pa naman ako. Meron akong multiple loans sa mga ibang OLA. Now, I know how to manage my debts kasi I'm educated. Oo, that's the good thing about being educated when it comes to financial products and services na inuutangan natin, lalong-lalo na sa mga loans, mga instant cash loan na inuutangan natin sa mga loan apps. So, napaka-importante talaga mga Mimarya na meron tayong knowledge or kahit konting knowledge talaga about sa mga inuutangan natin. Ang payo ko, kung meron kayong multiple loans ngayon na binabayaran, let's say mga 5, kalahati ng 5 loan apps na yan na binabayaran ninyo, kahit hindi loan apps, kahit credit card or personal loan sa mga bangko, unahin nyo yung matataas magbigay ng interest. Oo. Unahin nyo yon, bayaran, para hindi na siya lalong tumaas pa. And then, pagka bayad nyo nun, kasi kung uunahin nyo yung mataas magbigay ng interest, may stop nyo yung yung paglago niya. Alam mo yon, yung paglago ng interest. Though fixed naman yung interest, hindi ba? Kapag loan na, yung pinag-uusapan. Pero it's still best practice na unahin mo yung high interest para hindi na siya lumaki. Now, I know na nasabi ko sa previous video ko na unahin mo yung maliit magbigay ng interest. Kasi yun yung nangyari sa akin. Inuna ko din naman yung loans na mababa magbigay ng interest para hindi na nga lumaki yung penalty doon sa loan app na yon. So, inuna ko din yon. So, it's actually case-to-case basis, no? Kung ano po yung mas prefer nyo. Pero, based sa aking experience, nag-work naman yung lower interest. Pero, mas okay pa rin talaga kapag high interest na mga loans ang uunahin nyo para hindi na lumaki nga, 'di ba? And then pagkatapos noon, kapag natapos mo na yung loan na yon na malakas or mataas magbigay ng interest, o di isunod mo na yung mga mas mababa na, 'di ba? At saka yung less nang haharas. O tapusin mo na hanggang sa unti-unti mo din silang matatapos, mga Mima. So yun, kaya mo yan. Kaya mo yan, malalampasan mo yan. Anyways, maraming salamat. I hope you learned something, mga Mima, sa video na ito. Don't forget to subscribe sa ating channel. And of course, always be a responsible jutangera. Bye! Kung gusto mo ng tips at impormasyon, Team Marcos ang laging may paalala at loan education. Madam Jutangera, wow, oh, hindi lahat ng gusto kailangan agad. Be a responsible Jutangera.